Marcos Kapitulo 15. At pagdaka, pagkaumaga ay nangagsangusapan ang mga pangulong saserdote pati ng matatanda at mga estriba, at ang buong Sanhedrin, at ginapos si Jesus, at inilabas siya, at ibinigay siya kay Pilato. At itinanong sa kanya ni Pilato, "Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo?" At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, "Ikaw ang nagsasabi." At isinakdal siya sa maraming bagay ng mga pangulong saserdote. At muling tinanong siya ni Pilato, na sinasabi, "Hindi ka sumasagot ng anuman. Tingnan mo kung gaano karaming bagay ang kanilang isinasakdal laban sa iyo." Datapwat si Jesus ay hindi na sumagot ng anuman, anopat nang gilalas si Pilato. Sa kapistahan nga ay pinagkaugalian niya na pawalan sa kanila ang isang bilanggo, na kanilang hingin sa kanya. At mayroong isa na kung tawagin ay Barabbas, na nagagapos na kasama ng nangaghimagsik, mga taong nagsipatay ng mga tao sa panghihimagsik. At nagsipanhik ang karamihan at nangagpasimulang hingin sa kanya na sa kanila'y gawin ang gaya ng sa kanila'y laging ginagawa. At sinagot sila ni Pilato, na sinasabi, "Ibig baga ninyo na pawalan ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo?" Sapagkat natatalastas niya na sa kapanaghilian ay ibinigay siya ng mga pangulong saserdote. Datapwat inudyukan ng mga pangulong saserdote ang karamihan, na si Barabbas na muna ang siya niyang pawalan sa kanila. At sumagot na muli si Pilato at sa kanila'y sinabi, "Ano nga ang aking gagawin sa inyong tinatawag na hari ng mga Hudyo?" At sila'y muling nagsigawan, "Ipako siya sa krus." At sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Anong masama ang kanyang ginawa?" Datapwat sila'y lalong nagsigawan, "Ipako siya sa krus." At sa pagkaibig ni Pilato na magbigay loob sa karamihan, ay pinawalan sa kanila si Barabbas, at ibinigay si Jesus, pagkatapos na siya'y maampis niya, upang siya'y ipako sa krus. At dinala siya ng mga kawal sa looban, na siyang Praetorio, at kanilang tinipon ang buong pulutong. At siya'y kanilang dinamta ng kulay ube, at nang makapagkamakama ng isang putong na tinak, ay ipinutong nila sa kanya. At nagpasimula silang siya'y batiin, "Aba, hari ng mga Hudyo." At sinaktan nila ang kanyang ulo ng isang tambo, at siya'y niluluraan, at pagkaluhod nila, siya'y sinamba. At nang siya'y kanilang malibak na, ay inalis nila sa kanya ang kulay ube, at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit. At siya'y kanilang inilabas upang ipako siya sa krus. At kanilang pinilit ang isang nagdaraan, si Simon na taga Cyrene, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na nanggagaling sa bukid, upang sumama sa kanila, upang pasanin niya ang kanyang krus. At siya'y kanilang dinala sa dako ng Golgotha, na kung liliwanagan ay, ang dako ng bungo. At siya'y dinulutan nila ng alak na hinaluan ng mira, datapwat hindi niya tinanggap. At siya'y kanilang ipinako sa krus, at kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit, na kanilang pinagsapalaran, kung alin ang dadalhin ng bawat isa. At ikatlo na ang oras, at siya'y kanilang ipinako sa krus. At ang pamagat ng pagkasakdal sa kanya ay isinulat sa yulunan, "Ang hari ng mga Hudyo." At ipinako sa krus na kasama niya ang 2 tulisan, isa sa kanyang kanan, at isa sa kanyang kaliwa. At natupad ang kasulatan, na nagsasabi, "At siya'y ibinilang sa mga suwail." At siya'y inalipusta ng nagsisipagdaan na pinatatango-tango ang kanilang mga ulo, at sinasabi, Ikaw na iginigiba mo ang templo, at sa 3 araw ay iyong itinatayo. Iyong iligtas ang sarili mo, at bumaba ka sa krus." Gayon din naman ang mga pangulong saserdote pati ng mga eskriba, siya'y minumura na nangagsasalitaan sila na sinasabi, "Nagligtas siya sa mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas." Bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang hari ng Israel, upang aming makita at sampalatayanan. At minumura siya ng mga kasama niyang nangapapako. At nang dumating ang ika-6 na oras, ay nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras na ika-9. At nang oras na ika-9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Na kung liliwanagan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" At nang marinig ng ilang ng Aron,
ay sinabi nila, narito, tinatawag niya si Elias. At tumakbo ang isa, at binasa ng suka ang isang espongha, saka inilagay sa isang tambo, at ipinainom sa kanya, na sinasabi, pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya'y ibaba. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig, at nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ang senturyong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang hininga niya, ay kanyang sinabi, katotohanang ang taong ito ay anak ng Diyos. At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo, na sa mga yawi na ngaruroon kapwa si Maria Magdalena, at si Mariang ina ni Santiago na bata at ni Jose, at si Salome. Nang siya'y nasa Galilea, ay nagsisunod sila sa kanya, at siya'y pinaglilingkuran nila, at mga iba pang maraming babae na nagsiyahong kasama niya sa Jerusalem. At nang kinahapunan, sapagkat nooy paghahanda, sa makatuwid bagay ang araw na nauuna sa Sabbath. Dumating si Jose na taga-Arimatea, isang kasangguni na may marangal na kalagayan, na naghihintay rin naman ng kaharian ng Diyos, at pananggahasan niyang pinasok si Pilato, at hiningi ang bangkay ni Jesus. At nang gilala si Pilato kung siya'y patay na, at nang mapalapit niya sa kanya ang centurion, ay itinanong niya sa kanya kung malaon ng patay. At nang matanto niya sa centurion, ay ipinagkaloob niya ang bangkay kay Jose. At binili niya ang isang kayong lino, at pagkababa sa kanya sa krus, ay binalot siya ng kayong lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato, at iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitingnan ni Maria Magdalena at ni Mariang ina ni Jose kung saan siya nalagay.